Okay, tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Dito po sa chapter 2, ang title niyan sa ating Confession of God and of the Holy Trinity. Nasa part 14 na po tayo. Okay, at I think medyo magtatagal pa tayo dito, no? Kasi may mga ilang paksa pa ako na gusto kong talakayin natin separately para maging familiar tayo, hindi man tayo maging expert, no? I don't think we can become experts, no, by simply studying this material sa ating Bible class. But at least magiging familiar tayo, hindi tayo basta-basta ma-confuse, hindi tayo basta-basta maliligaw ng mga nagtuturo ng mali at hindi tama, ano, according to the revelation of God in Scripture. Review muna tayo ng mga nakaraan natin, although hindi natin babalikan lahat in detail. Pero nandito na tayo, no, sa Roman numeral number 3, the triune God in relation to Himself. Okay, under this, the doctrine of the Trinity is stated, pinaka-general statement natin. And then, meron tayong dalawang natalakay dito. Yung una, the unity of the three divine persons. Elaborated, and then the divinity of the three subsistencies of God defended. So, natalakay na natin lahat ito, no? The Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. Okay, so meron tayong tatlong key passages na sinuri under the topic of the Spirit is God, Acts 5:3-4, 1 Corinthians 2:10-11, and 1 Corinthians 3:16-17. Okay, so magmo-move on na tayo. Nandito na pa rin tayo sa paragraph 3, pero dito na tayo sa number 3, the distinctions of the three divine persons analyzed. Okay, so tandaan natin na tinuturo ng Biblia na meron lamang isang Diyos at meron siyang tatlong persona. Pero itong tatlong persona na ito, hindi po sila magkakahiwalay. They are distinct but they are not separate. Okay, kaya nga sila one God, one substance, three subsistencies. At dito po sa topic na ito, under number 3, ay tatalakayin po natin yung distinctions of the three divine persons na ito. So, alam naman natin na ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu ay hindi ang Ama, hindi rin naman siya ang Anak. Okay, sila ay tatlong distinct, pag sinabi nating distinct, different persons. Okay, pero they are one in substance, only one God. Mahirap talaga itong ipaliwanag sa logic ng tao. Actually, hindi kayang ipaliwanag sa logic ng tao, pero hindi po kailangang maipaliwanag ng logic ng tao para sabihing tama ang doktrina ng Trinity. Okay, bakit? Sapagkat ito ay pagpapahayag ng Diyos ng kung sino siya, at ang Diyos ay hindi sakop ng logic ng tao. At ang Diyos ay hindi kayang unawain ng pag-iisip ng tao. Magpasalamat nga po tayo sa Diyos natin because though He is incomprehensible, hinayaan niya na maintindihan natin kung sino siya. Doon sa pamamaraan na abot ng ating pag-iisip at makaka-edify sa atin, makakatulong sa atin, mapapatibay sa ating pananampalataya. At hindi tayo iniwanan ng Diyos sa dilim na nangangapa, no? Kung sino siya, unlike yung mga paganong sumasamba sa kanilang mga sariling Diyos. Diba? Hindi nila alam kung galit ba ang Diyos nila o masaya ang Diyos nila. Diba? Pinagpapala ba sila ng Diyos nila o sila ba'y pinarurusa ng Diyos nila? Nangangapa sila sa dilim. Pero tayo, ang Diyos natin, nagpakilala sa atin. So igalang natin kung paano nagpakilala ang Diyos na ito sa Biblia. At ang pagkaunawa natin tungkol sa Kanya, dapat nandun lang level dun sa Kanyang sariling revelation. Hindi yung sarili nating mga stipulation o yung sarili nating pagkaintindi. So, paragraph 3 pa rin tayo. Tutuloy lang natin, ano, yung iwanan na natin yung unang few sentences. Okay, tuloy na natin dito. Still Trinity. Sabi dyan, the Father is none
neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father. The Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. Ito, may mga technical terms na po dito na binabanggit. Okay, at marami po sa mga ito talagang pinagdedebatihan. At marami ay kinu-question talaga ng mga cults. Okay, at hindi talaga nila matanggap na ang tatlong persona ng nag-iisang Diyos ay iisang Diyos lamang, pero magkakaibang persona. At ang Ama ay kapantay ng anak, at ang anak ay kapantay ng Espiritu, at ang Espiritu ay kapantay ng Ama at ng anak. Pero titingnan po natin yan dito sa number 3 sa discussion natin. So nakita na natin yung unang dalawa. So dito na tayo, the distinctions of the three divine persons analyzed. Ulitin ko, hindi natin ito ma-analyze ng katulad ng mga experts. Kulang talaga yung oras natin para discussin natin ito ng mabuti. Pero I can say na dito po sa ating treatment, sa ating Bible class, ay mas detalyado ang ginagawa natin na pag-aaral kumpara sa ibang mga naging pag-aaral siguro sa ibang church patungkol sa topic na ito. Hindi tayo nag-aapura, hindi tayo nagmamadali sa ating pag-aaral. Kaya yung lahat ng detalye na gusto kong maging familiar tayo, dinadaanan natin talaga kahit na talagang malalim. At isa ito sa mga malalalim na dadaanan natin, eternal generation of the Son, mga ganyan. Tatalakayin po natin yan sa mga susunod nating pagtalakay sa paksa na ito. But for now, gusto ko mag-start tayo sa isang caution. The relationship among the divine persons of the Godhead is a mystery which the confession is careful to describe with explicit biblical language. So ulitin natin, yung doktrina po ng Trinity ay isang mystery. So kasama din po doon syempre yung pagiging Diyos ng tatlong persona ng nag-iisang Diyos. Mystery din po yun. Okay? Ganun pa man, katulad ng ginawa ng ating confession, naging maingat sila, mga framers ng ating confession, naging maingat sila na ipaliwanag dito sa mga salitang ating bubusisiin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tatlo ng persona ng nag-iisang Diyos, pero sila ay hindi magkakahiwalay na Diyos. Kasi pag naging magkakahiwalay yung tatlong persona, magiging tatlong Diyos yun. Okay? Kaya hindi natin tinuturo na sila yung magkakahiwalay. Sila yung tatlong magkakaibang persona, pero sila yung iisa. Okay? Yan ang doctrine of the Trinity. At kahit po ito, yung mga pananalita na yun, na merong tatlong persona ang nag-iisang Diyos, pero sila ay, bagamat sila ay magkakaiba, hindi sila magkakahiwalay, hango po sa Biblia yun. Okay? Kumbaga, hindi po ito inimbento ng mga sumulat ng confession. O hindi sila nag-formulate. Ganito siguro ibig sabihin, ganito siguro natin maganda yung paliwanag. Hindi. Kumbaga, yung mga salitang pinili nilang isulat dyan ay hango din sa Biblia. Kaya po yung ating pagkaintindi sa topic na ito ay hindi po natin pwedeng hanguin sa iba, kundi sa Biblia lamang. We can only confine our understanding of this topic on what is explicitly revealed in Scripture so that we can totally avoid speculations. Kumbaga, kung ano lang yung nakasulat sa Bible, yun lang ang ating paniniwalaan. Kung anong nakasulat sa Biblia, yun ang ating tatandaan. At hindi tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawas. Okay? Kung ano yung maliwanag na itinuro, yun ang ating matibay na panghahawakan. Okay? Kung hindi malinaw, hindi natin kailangang ipilit. Okay? Kung ano lamang yung naiintindihan natin sa buong turo ng Biblia patungkol dito, yun lang ang ating paniniwalaan. Note, we believe that God has three distinct persons. Tandaan natin yung mga term, subsistencies. Persons. Three distinct, yet they are equal in essence or one in substance. Okay? Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Actually, pag natandaan niyo ito, hindi kayo malilito patungkol sa Trinity. Meron lamang tayong iisang Diyos,
pero meron siyang tatlong magkakaibang persona, Ama, Anak, Banal na Espiritu, pero hindi sila magkakahiwalay. Sila ay pantay-pantay, sila ay iisang Diyos. Okay? Pag natandaan niyo yun, okay, hindi na kayo malilito kung anong ibig sabihin ng Trinity. Of course, ano lang po yun, pinaka-summary statement lang yun kung anong Trinity. Pero ang underline natin dito sa statement na ito, we believe that God has three distinct persons. Ama, Anak, at Espiritu. Okay? Magkakaiba silang persona ng nag-iisang Diyos, pero hindi sila magkakahiwalay. They are undivided, they are inseparable. Okay? Tatandaan niyo ba? Nasusundan niyo ba? Hindi sila magkakahiwalay, hindi sila tatlong magkakaibang Diyos, kundi sila ay iisang Diyos, pero sila ay may tatlong magkakaibang persona. Ang Ama, hindi yun yung Anak. Yung Anak, hindi yun yung Espiritu. Yung Espiritu, hindi yun yung Ama, hindi rin yung Anak. So, tatlo silang magkakaibang persona, pero hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Tandaan niyo yung simplicity of God. No? Ang Diyos ay isa lamang. No? Hindi siya pwedeng magkabahabahagi. So, yung tatlong persona na nag-iisang Diyos, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Okay? So, sila po ay inseparable. They cannot be divided. At may mga ilang verses po ang gustong tingnan natin dito na nagpapakita niyan. Okay? Yung Matthew 28:19, yung isa, very familiar. Diba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So dito makikita natin yung malinaw na distinction. Okay, when you say distinction, the differences, no, of their introduction. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. So observe po ninyo dito sa verse na ito, all three persons are mentioned together and are said to share only one name. Hindi sinabing the names of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Singular. Ang ginamit yan, the name. In the name. You know, kahit tingnan mo po sa Greek yan, okay, ang Greek katulad din ng English language yan, meron ding singular, meron ding plural forms. Ano? So sa Greek, di ko na nilagay dyan, ano? Kasi hindi man tayo familiar sa Greek language. Pero pag pinag-aralan mo siya sa original sa Greek, yung pong the name ay singular. Okay? Ibig sabihin, isang pangalan lang. At napakahalaga po niyan, ano? Tandaan natin, wala pong mali sa Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation. Pag sinabing walang mali, wala pong nakasulat dyan na mali. Okay? Lalo na yung original, yung pinagkuhaan ng mga translation natin. Kasi yung mga translation, pwedeng may makita ka na parang mali yung spelling ng word na to. Okay? Kasi English na yun, hindi naman yun yung original na Hebrew at Greek. Ano? Kumbaga, translation na lang yan ng mga scholars. Pero yung original Greek at saka Hebrew ng Old Testament at New Testament, walang mali. Okay? Kaya ibig sabihin, lahat ng salitang ginamit, lahat ng construction ng grammar na ginamit dyan, mga pangalan, lahat, details, walang mali doon. Bakit? Salita ng Diyos yan eh. Okay? Kaya nung ginamit dito ni Matthew yung salitang name na nasa singular, ibig sabihin, sinadya yun. Okay? Sinadya niya yun. At meron pong ibig sabihin yan. Okay? At yan yung gusto kong tingnan natin dito sa mga bullet points natin dito. Una, the word name in the Bible says something about their nature and attributes. Hindi po katulad ng paggamit natin ng pangalan sa panahon natin ngayon. Okay? Ako, yung mga pangalan ng mga anak ko, hinango rin namin sa Biblia, kaya may kahulugan. Okay? Pero marami po sa mga pangalan yan, wala namang kahulugan. Ano? Kumbaga, siguro, inimbento na lang para maging unique or para mag-stand out. Or yung iba, talagang ginagawang unique yung pangalan para walang katulad sa registration, no? O kaya sa NBI, walang kapangalan. Ganun ang ginagawa ngayon sa mga pangalan. Pahabaan, no?
unique ang mga combination ng letters and words. Pero sa Bible, pagka po nagbigay ng pangalan, pangkaraniwan na ang mga pangalan ay tumutukoy sa kung sino sila. Ano yung ugali nila, no? Ano yung pagkatao nila, lalo na ang mga pangalang ginamit ng Diyos para sa kanyang sarili. Okay? Siyempre, yung mga magulang, pag nagbigay ng pangalan sa kanilang mga anak, hindi man nila alam kung anong ugali ng mga anak nila pag lumaki. No? Makikita pa lang nila yung pag tumanda na. Pero habang nasa tiyan o kapapanganak, hindi mo pa makikita yon. So, medyo mahirap, no, na sabihin yun ang ugali niya kaya yun ang pangalan niya. No? Unless pinalitan yung pangalan niya nung matanda na siya. Pero ang Diyos, nung siya'y nagbigay ng pangalan sa sarili niya, tinutukoy niya sa kanyang pangalan kung sino siya at kung ano yung mga characteristics niya. No? Kaya yung point natin diyan, sa paggamit ng pangalan ng Diyos, the name of God is a revelation of what He is. Kaya po, pag pinag-aralan nyo sa buong Biblia ang mga pangalan na ginamit ng Diyos para ipakilala ang sarili niya, hindi lang dahil unique yung pangalan niyo, kung may kahulugan yung mga pangalan na yun. Halimbawa, yung pangalang binigay ng Diyos kay Moises nung tinanong, anong pangalan na sasabihin ko? Sabi niya, I am that I am. So, yun po yung Yahweh, or Jehovah na transliteration natin sa wikang Ingles. May kahulugan yun. Ang ibig sabihin, the self-sufficient, independent God. Yun ang ibig sabihin nun. Siya nagpangalan sa sarili niya. Okay? May kahulugan yun na tinutukoy kung sino siya. So the same goes with this verse. Actually, ang isa sa mga malinaw na paliwanag ng point na ito ay nandun sa Exodus 34, verses 5 to 7. Okay, ito yung eksena rin sa pagitan ni Moises, no, at ng Diyos nating si Yahweh. Sabi niya, the Lord descended in the cloud and stood with them or with him there and proclaimed the name of the Lord. Again, pag nakita niyo yung L-O-R-D, Lord na capital lahat, so yun yung Yahweh, okay? Or Jehovah, Yahweh sa Hebrew. So pwede nating i-translate na the name of Yahweh. The Yahweh passed before him and proclaimed, the Yahweh, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. So, ano ibig sabihin ng verses na ito? Binanggit dyan, and proclaim the name of the Lord. Pero pag tiningnan mo dun sa mga susunod na bahagi ng verse, pinaliwanag kung ano ibig sabihin ng name of the Lord. Okay? Ano yung kahulugan ng name of the Lord? Merciful, gracious, slow to anger, and so on and so forth. Ibig sabihin, yung name of the Lord or the name of Yahweh means a lot of things, no? At ang mga kahulugan na ito ay yung kung sino siya. Itong si Yahweh na nagtataglay ng pangalan na ito, siya ay mahabagin, siya ay maawain, siya ay mabagal sa pagkagalit, siya ay matapat, siya ay nagpaparusa ng may kasalanan and so on and so forth. So, yung pangalan ni Yahweh ay nagpapakilala kung sino si Yahweh. Okay? At napakahalaga ng pangalan ng Diyos sa Biblia. So, yung pangalan na yan ay nagpapakilala ng mga katangian niya o kung sino siya. Okay? Kung di na para itukuyin ang kanyang individuality, but his nature and characteristics. And then second, the sharing, Matthew 28 pa rin to, 19. The sharing of the singular name of God means that they are equal. So aside from the fact na the name describes yung katangian or nature ng may-ari ng name, pagka daw po ginamit ang nag-iisang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, yung lahat ng gumagamit ng nag-iisang pangalan ng Diyos ay Diyos.
Okay? Kumbaga pantay-pantay sila. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos para sa hindi Diyos. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos para sa hindi kapantay ng Diyos. Kaya dun sa Matthew 28:19, the name of the Father and of the Son and of the Holy, kumbaga the Father, single name ng Father, yun din ang name ng Son, yun din ang name ng Holy Spirit, so they are equal. Hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan ng Ama para sa anak kung hindi naman sila iisang Diyos. Okay, ang tawag sa Biblia yun ay idolatry. Okay? Pagka ginamit mo ang pangalan ng Diyos para sa iba na hindi naman Diyos. At ang Diyos din mismo ang nagsabi na hindi niya ibabahagi ang kanyang kaluwalhatian sa iba. Okay? Kaya nung ginamit ni Mateo isang pangalan para sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu, sinasabi niya lang na sila'y iisa. At sila'y pantay-pantay. Diba? Kaya nga, the name of the Father is also the name of the Son and also the name of the Holy Spirit. Iisang name lang, di ba? Kaya nga dun sa verse baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Isa ito sa mga pinakamalinaw na passages sa New Testament na nagpapakita na iisa lang ang Diyos, pantay-pantay, no? Pero may tatlong magkakaibang persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero sila'y nagtataglay lamang ng isang pangalan. Kaya pag tayo nagbabaptize, we do not baptize in the names of three persons, but in the name of just one God. Kaya yung formula natin sa baptism, binabautismohan ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi tayo nagbabaptize sa mga pangalan. Hindi ganon. Hindi natin sinasabi sa mga pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang baptism na ganon. Okay? Ang isang Trinitarian baptism, isang pangalan lang. Sapagkat isang Diyos lamang ang ating pinananampalatayan, bagamat siya may tatlong magkakaibang persona, pero hindi sila magkakahiwalay. Okay? So, tandaan lang natin yun. No? Huwag tayong malilito. Kasi pag nalito tayo dyan, yun na, simula na yan. And then another passage, yung Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Ito naman yung eksena ng baptism ng ating Panginoong Jesucristo before siya nagsimula ng kanyang public ministry. Sabi dyan, sa ESV, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Dito makikita rin po natin ang linaw ng distinction ng tatlong persona ng nag-iisang Diyos. Okay? Nandyan ang Ama, nandyan ang Anak, nandyan ang Banal na Espiritu. At dito makikita natin na sa pagkakaintindi ni Matthew at sa kanyang pagsusulat, hindi po nagkakaroon ng confusion sa isip niya kung sino yung Ama, kung sino yung Anak, at kung sino yung Banal na Espiritu. Okay, nilagyan niya ng malinaw na distinction yung tatlo dito po sa kanyang narrative sa Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Kaya pansinin natin, we must distinguish but do not separate between the three persons of God. Okay, we must distinguish but not separate. Papaulit-ulit po yan, ha? Magkakaiba silang persona, ang Ama hindi siya ang Anak hindi siya ang Espiritu hindi siya ang Ama, hindi rin siya ang Anak. Pero hindi sila magkakahiwalay. Hindi natin silang pwedeng pagbukod-bukodin. Hindi natin pwedeng sabihin ay yung Ama doon sa langit, no? Yung Anak dito sa lupa, magkahiwalay yung langit at lupa, yung Banal na Espiritu nakalutang sa gitna. Hindi ganon. Okay, iisa lang sila. Okay, iisa lang silang Diyos. Okay? Tandaan natin, ang Diyos ay omnipresent. No? Hindi natin pwedeng ikulong ang Diyos. No?
sa isang locality lamang para sabihin natin nandun lamang siya at wala sa dito. Okay? So we can distinguish, at ang Biblia, New Testament particularly, tandaan natin, ang teaching ng Trinity ay mas malinaw sa New Testament. Hindi ito malinaw sa Old Testament. Mas malinaw sa New Testament ang doktrina ng Trinity at malinaw na magkakaiba ang tatlong persona pero hindi sila magkakahiwalay. Ulitin ko, pag pinaghiwa-hiwalay mo yan, magiging tatlong Diyos. Yun yung pinipilit ng iba. Hindi pwede maging tatlong Diyos. Tama naman. No? Sino ba nagsabing tatlong Diyos? Sila. Hindi naman tayo. Okay? Dahil tayo, tinuturo natin, bagamat sila tatlong magkakaibang persona, hindi sila magkakahiwalay, no? Iisang Diyos lamang sila. Yan ang turo ng Biblia patungkol sa Trinity. Several points ang gusto kong linawin dito. Una, it is the Father who spoke from heaven addressing Jesus as His beloved Son. Diba dun sa verse, sabi din, and a voice from heaven said, "This is my beloved Son." Okay? Siya yung Father, clearly, from this narrative. God the Father is the one speaking from heaven and then addressing everyone, telling them, "This is my beloved Son," referring to Jesus Christ. So that's God the Father. No? Ang point natin dito, it is the Father that sent the Son to take upon Himself human nature. Hindi po sinugo ng Banal na Espiritu ang anak. No? Hindi po sinugo ng anak ang sarili niya. Okay, marinaw sa turo ng Biblia, isinugo ng Ama ang anak. Okay, yan ang turo sa atin sa Bagong Tipan. Kahit sa Lumang Tipan, makikita natin yung narrative about the promised Messiah o yung pinangakong Messiah. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang nangako, magpapadala siya ng Messiah. And then, nung dumating yung New Testament, nung ipinanganak na, sinabi, ito ang aking anak. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak. Galatians chapter 4 verse 4. Maraming verse pero isa lang to sa pinakamalinaw na sabi diyan. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Malinaw, ang Ama ang nagpadala ng kanyang anak. Pero pag-aaralan natin sa mga susunod, tingnan natin kung magagawa natin sa susunod na Lord's Day, God willing, papaliwanag ko sa inyo, hindi ibig sabihin ipinadala ng Ama ang anak, mas mababa ang anak kumpara sa Ama. Kasi yun yung isipin ng iba. Pinadala lang naman ng anak eh. So kung pinadala ang anak, mas mababa siya kumpara sa Ama. Kumbaga, mas mataas ang otoridad ng Ama kaysa sa anak kasi pinadala lang siya. Hindi. Okay? So pag-aaralan natin yung tinatawag na eternal generation of the Son. Medyo malalim po yun. Kaya siguro isang lesson natin o dalawa, titingnan natin ay yun lang ang topic na pag-aaralan natin para maintindihan natin. So hindi ibig sabihin pinadala ng Ama ang anak, hindi sila magkapantay. Okay? Ipinadala ng Ama ang anak sapagkat kinakailangan ang anak ay maging tao or magkatawang tao. Dahil yun ang tungkulin ng tagapagligtas ng mga makasalanan. Okay? Kaya nung dumating ang takdang panahon, kailangan nang dumating ang Messiah, ipinanganak. Hindi basta na lamang sumulpot ang Panginoon na adult na. No? Tapos nangangaral na lang siyang bigla sa kung saan-saan patungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ay pinanganak. No? 9 na buwan siya sa loob ng sinapupunan ng kanyang inang si Maria. Pinanganak siya katulad ng mga tao. Normal na ipinanganak. Hindi rin siya katulad ni Lamang. Kilala niyo ba si Lamang? No, sa kwentong mga Pilipino, no, na pinanganak si Lamang, ilang araw lang matanda na agad siya. No? Yun yung isa sa mga hindi ko malimutan sa kwento ni Lamang, tsaka sobrang lakas niya. Diba? Ang Panginoon hindi gano'n. No? Normal siya. No? So, araw-araw lumilipas, taon-taon lumilipas hanggang sa umabot siya sa edad na siya ay magsisimula na sa kanyang ministeryo. Kaya dito nga ay binautismohan siya sa
pamamagitan ni John the Baptist bago siya nag-preach ng gospel. Okay? Pinadala ng Ama ang kanyang anak. So that's the first thing. Number 2, the Son is present on earth because of His incarnation. So yun yung pangalawang importanteng bagay na kailangan nating pansinin sa narrative na ito, sa baptism ni Jesus. Si Jesus yung Son, at siya ay nandito sa mundo sapagkat siya ay nagkatawang tao. Okay? Siya ay Diyos na totoo at siya rin naman ay taong totoo. Hindi po naging tao lamang ang Panginoon nung siya ay ipinanganak. Okay? Yun ang turo ng iba, di ba? Na, okay, Diyos siya, pero nung siya ay nagkatawang tao, sabi dun sa Philippians chapter 2, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Yun ang sabi. So, ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Tao na lamang siya. Yun ang sabi ng iba. Dahil ipinanganak siya bilang tao. Hindi po hinubad ng ating Panginoon ang kanyang pagiging Diyos. Ang hinubad ng Panginoon sa kanyang pagpapakababa, yung pagiging kapantay ng Diyos. Diba? Siya ay nagpasakop sa Diyos. Siya ay nagpakababa. He humbled himself. So, yun ang ibig sabihin ni Paul dun sa Philippians chapter 2. Pero dito, ang gusto kong bigyan ng diin, ang anak ay totoong Diyos at totoong tao. Kasi hindi niya naman iniwanan yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay naging tao. Siya ay totoo pa rin Diyos at siya ay totoo pa rin tao. He took upon himself human nature. Kumbaga, he added upon himself another nature. Ano yun? Human nature. So, meron na siyang existing nature, the divine nature. He is God, God the Son, di ba? Pero, nung siya ay nagkatawang tao, he took upon himself another nature. Okay? The human nature. Kaya si Jesus lang yung may dual nature na tinatawag. He is God, and He is also man in one person. Okay? Hindi mo rin pwedeng paghiwalayin yun. Hindi mo pwedeng sabihin 50% lang yung pagiging tao niya, 100% yung Diyos. Okay, 100% siyang Diyos, 100% din siyang tao. Pero hindi naghahalo yung dalawa. No, hindi pumapasok yung pagiging Diyos dun sa kanyang pagiging tao at hindi naman nahahawahan ng pagiging tao yung kanyang pagiging Diyos. Hindi. Hindi pwedeng paghaluin yon. Magkahiwalay yon. Okay, buong pagiging Diyos, buong pagiging tao, pero iisang persona. Okay, pag-aaralan din natin yan kasi tinuro din yan sa confession. Okay, the dual nature of Christ. Okay, matadaanan din natin yan, Lord willing. Okay, so patikim pa lang na introduction yun ngayon. At ang isa sa mga malinaw na verse about the incarnation o yung pagkakatawang tao o pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Iba kasi ayaw gamitin yung term na ang Panginoon ay naging tao. Okay? Kasi iniisip nila, pagka sinabi mo kasing ang Panginoon ay naging tao, hindi na siya Diyos. Kasi naging tao na siya. Hindi kasi tayo dapat magpalimit sa paggamit ng salita. Totoong ang Panginoon ay naging tao. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Okay? Masyado kasi tayong maingat, okay, sa paggamit ng salita. Pero wala namang mali dun sa paggamit mo na ang Panginoon, siya ay totoong Diyos, pero siya ay nagkatawang tao, naging tao. Walang mali doon. Kasi yun, sabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Okay? The Son, who is also the Word, became flesh. He became human. So, ang salita ay naging tao. Hindi ibig sabihin na naging tao ang salita, hindi na siya Diyos. Siya ay nananatiling Diyos, pero siya ay naging tao din. So, Diyos at tao. Ang Panginoon lang yun. Kaya walang ibang Savior Okay, walang ibang Savior kasi ang Panginoon lang ang pwedeng kumatawan sa tao sa Diyos sapagkat siya ay Diyos. Okay? At ang Panginoon lang din ang pwedeng kumatawan ng Diyos sa tao sapagkat siya ay tao din. Kaya siya may dual nature kasi siya lang yung Messiah.
Siya lang talaga ang Savior. Kaya wala na ibang pwedeng Savior eh. Hindi pwede maging Savior si Buddha, tao lang yun. No? Hindi pwede maging Savior si Muhammad, tao lang yun. O si Allah, hindi naman yun ang Diyos ng Biblia. Okay? Ang Diyos na tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya ang point natin dito, the only Son or only the Son has human nature. Walang human nature ang Father, walang human nature ang Spirit. Kaya ang Holy Spirit, di ba? Wala siyang human nature. Unique sa Trinity, okay? Maraming uniqueness ang Trinity, di ba? Na hindi kaya ipaliwanag ng salita at logic ng tao. Kahit ito, di ba? Ang anak, siya lamang ang persona ng nag-iisang Diyos, totoong Diyos pero totoong tao. Eh, hindi ganun ang ama. Hindi rin ganun ang anak. Pero sila iisa. Diba? Ang Panginoon ay may human nature. Kaya nung pumanik ang Panginoon dun sa langit, sa kanyang glorified body, siya lang dun sa Trinity, sa one Godhead na yun, ang may human body. Diba? Kaya ako naniniwala ako na makikita natin ang Diyos pagdating natin sa langit dahil nandun ang Panginoong Jesucristo. Ba? Ang Panginoon ang may katawan eh. Kaya ang Panginoong Jesucristo lamang ang makikita natin. Okay? We cannot see the Father, we cannot see the Spirit. Okay? Kasi Spirit yun eh. No? Ang pwede lang natin makita sa heaven, pag dumating tayo diyan, ay ang Panginoong Jesucristo. Because He is the only one who has human nature. Okay? And then pangatlo, the Holy Spirit has come upon the Son as a sign confirming His identity as the promised Messiah of the Old Testament prophecies. Bakit kailangan i-baptize si Jesus? Wala namang siyang sin. Di ba? Sino ba yung binabaptize ni John the Baptist diyan? Yung mga makasalanan. At sasabi niya, this is a baptism of repentance. Eh, wala namang kasalanan ng Panginoon, di ba? Bakit siya nagpabaptize? Ako naniniwala na kinailangan magpabaptize ang Panginoon kasi yun yung physical or evidence ng kanyang pagiging Messiah. Okay? Siya yung Messiah. At kailangan ma-identify ang Messiah sa kanyang mga isi-save. At bilang mga makasalanan, kailangan ma-identify ang Messiah para iligtas ang mga makasalanan. At ang sign na nag-confirm ng kanyang identity as the Messiah, yung kanyang water baptism. Okay? Pwede rin na sabihin natin, it's a covenantal sign, yung baptism ng Panginoon. It's a covenantal sign. Ano? Kumbaga, ito yung kanyang public proclamation that I will be the mediator of the new covenant. Okay? Ako yung magiging mediator ng new covenant. Ako yung magiging Messiah. Okay? At ang isa sa mga nagpatunay niyan ay nakita ng mga tao na bumaba ang banal na espiritu sa kanya sa anyo ng isang dove. Okay? Bumaba sa Panginoon. Okay, siguro napakagandang eksena nun, ano? We can only just imagine. Pero ang Holy Spirit from heaven bumaba parang dove upon the Lord. Kaya sinabi doon sa Luke chapter 4, pag pinag-aralan mo yung timing ng Luke 4, it's also after the baptism, as the Lord was about to start His ministry, diba? He was tested in the wilderness. Pero sabi diyan ni Luke, okay, ibang account to, and Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. Doon siya tinest. Dito makikita natin, okay, the Spirit is not the Son. Bakit? Kasi the Spirit filled the Son. Bumaba ang banal na Espiritu sa Kanya. Ano makikita natin yung distinction? Okay? Nandito lang tayo sa distinction muna. Okay? The Spirit is not the Son. The Son is not the Spirit. The Son is not the Father. The Father is not the Spirit. The Father is not the Son. Magkakaiba silang persona, pero hindi sila magkakahiwalay. They will always be together. Kaya doon sa mga passages, no, mamaya may titingnan pa tayo mga passages towards the end of this lecture, may mga verses na talagang magkakasama talaga yung tatlong persona. Hindi pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Tayo talaga ay Trinitarian. Ang salvation natin ay Trinitarian.
Pati ang worship natin dapat Trinitarian. Okay? Pati prayer natin dapat Trinitarian. Lahat dapat ng involvement ng isang Christian in relation to God, Trinitarian. Because God is Trinitarian. Di ba? Ganun siya nag-reveal ng kanyang sarili. So dapat ganun din ang ating pakikipag-relate sa kanya. Pero mag-ingat tayo, meron kasing heresy. Okay? Na kung tawagin ni modalism, or pwede rin natin siguro sabihin another term, Sabellianism, later siguro titingnan natin yung mga heresy. Na itong mga heresy na ito ay nag-exist na noon sa early churches at kinondemn na ng church. Pero kahit kinondemn na siya, may mga nag-i-exist pa rin ngayon. No? Sa panahon natin, mga modern versions. No? Halimbawa, itong modalism. Kaya sa panahon natin, I think ang pinakamalapit na grupo dito sa heresy ng modalism yung tinatawag na oneness movement. Anong tinuturo ng oneness movement? Sa kanila, yung ama, yun din yung anak. Yung anak, yun din yung banal na espiritu. Kaya lang, iba-ibang mode. Baga parang sa water, diba, merong liquid, may solid, may gas. Yun ang sinasabi nila. Pero one ano lang yun, water. Ano? Pero pwede siya maging liquid, pwede siya maging solid, pwede siya maging gas. O solid kasi ice, tapos gas. Nag-evaporate. Sabi nila, ganun daw ang Trinity. Hindi. Hindi ganun ang Trinity. Okay? It is not God in the mask of the Lord Jesus on earth. Kumbaga, yun din yung ama, kaya lang nagpakilalang anak nung nandito sa lupa. While He puts on another mode or mask as the Spirit, nung bumaba siya, and then He speaks in the mode or mask of the Father. Hindi po yan yung tinuturo ng verse na ito. Ang tawag dyan, modalism. And it was condemned as heresy by the church long, long time ago. Okay? Ngayon, meron pa rin traces yung, halimbawa, may na-interview kami nung nasa PBS pa kami, nag-interview kami ng isang grupo, yung Jesus Miracle Crusade. Kung natatandaan niyo yun. Ano? In Jesus Miracle Crusade, in-interview namin sila, anong pagkakaintindi nyo sa revelation ng Diyos sa Scripture? Yan ang turo nila. Yung ama, yun din yung anak. Yung anak, yun din yung spirito. Kaya lang, iba-ibang panahon, iba-iba yung pagpapakilala niya. Sa lumang tipan, nagpakilala ang Diyos na ama. Sa bagong tipan, nagpakilala ang Diyos na anak. Tapos nung pamanik na si Jesus sa langit, nagpakilala siya bilang banal na spirito. Yun ang turo nila. Ang tawag po doon modalism or Sabellianism. Pero hindi po yun ang tama. Isa po yung heresy. Okay? Ang Diyos, hindi siya yung anak. Yung anak, hindi siya yung spirito. Kaya nga doon sa narrative, di ba? Yung ama nagsalita. Hindi yung nagsalita, yun din yung anak. Ano yun? Parang niloloko ng Diyos yung mga tao. No, yung anak na binautismohan, yun din yung ama nagsalita, nag-record sa langit. Tapos pinlay na lang noon nung bumaba yung holy, ganun? Ganun ba yun? Hindi. Yung ama, hindi siya yung anak. Yung anak na yung binautismohan. Yung banal na espiritu, hindi siya yung anak, sapagkat siya nga yung bumaba sa anak. Okay? Magkakaiba sila, pero sila'y iisa. Okay? Ang modalism, ang sinasabi nila, hindi sila magkakaiba. Kumbaga, may maskara lang silang ginagamit or yung mode ng kanilang pagpapakilala. Mali yun. Okay? Mag-ingat tayo sa ganyan. Hindi ganyan ang turo ng Trinity. Okay? Ang turo ng Trinity sa Bible, ang ama, hindi siya yung anak. Hiwalay yung ama. Magkaiba yung ama at saka yung anak. Yung anak iba sa spirito, pero sila iisa. Pantay-pantay sila. Okay? Iisa lang silang substance. Iisa lang silang essence. They are but one God, but three distinct persons. Yan ang turo ng Bible about the Trinity. Okay? So, yung last part natin, may mga ilang passages. So, other passages that show the distinction of the three persons of the Trinity. So, ang purpose natin dito sa lesson natin na ito is just to show to you the distinction. No? The Father is not the Son is not the Holy Spirit, but they are one, equal, one substance, equal essence.
At dito po sa mga verses na ito, ilan lang naman ito, gusto ko ipakita sa inyo na every time na susulat ang mga apostol patungkol sa Diyos, laging Trinitarian. Halimbawa, Romans 15:30, yung pinakamaraming sulat talaga sa New Testament ay si Apostle Paul. Okay? And every time the Apostle Paul addresses God, he will always introduce the three persons of the triune or the one God that we worship. Halimbawa, Romans 15:30, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. O yan. Andyan yung anak, our Lord Jesus Christ. Andyan yung banal na Espiritu, the love of the Spirit, capital S. And then, prayer to God. Okay, every time you see God, okay, without Father, without Son, without Holy Spirit, so that refers to God the Father. Okay? Hindi Yahweh, ha? Hindi God the Father. Kasi yung Yahweh, mas malinaw siya sa paggamit nito sa Old Testament. Okay? Manifestation or revelation of God as one God, monotheistic God. The Shema, di ba? Hear, O Israel, we only have one God. That's the Shema, monotheistic. Sa Old Testament, Yahweh. Pero pagdating natin sa New Testament, pinakita yung distinction. The Father, the Son, and then the Holy Spirit. Another verse, 1 Corinthians 12:14 to 6. Sabi niya, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God. Okay, again, wala yung paglilinaw. Pagka ginamit yung God lamang, and you see the Son there and the Spirit, that refers to God the Father, who empowers them all in everyone. So we see here the triune God. Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then another verse, 2 Corinthians 13:14, isa sa mga kilalang passage, no? The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Again, kita natin yung distinction between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Yun yung dapat ang understanding natin. And then, Ephesians 4:4 to 6, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ephesians 4:4 to 6, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Oh, ang dami ng verses, no? Na nagpapakita ng tatlong distinct persons of one God. Okay? And then last one, 2 Thessalonians 2:13. But we ought always to give thanks to God. Again, okay, magkakasama yung tatlong persons sa isang passage. So God refers to God the Father. For you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and in the truth. Okay, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Again, Trinity. Kaya hindi natin pwedeng i-deny na itinuturo ng bagong tipan ang Trinity. Kasi napakaraming mga talata sa Biblia ang nagpapakita. At dito, malinaw ang turo. Iisang Diyos, pantay-pantay, pero tatlong magkakaibang persona, pero hindi sila pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Lagi nga silang magkakasama eh. Lagi nga silang identified. Okay? Dito sa mga verses na ito. So, anong application natin dyan? Actually, kung papansinin mo, lahat ng mga verses na binabanggit ang magkakahiwalay na persona ng Ama at Anak at Espiritu Santo, lagi may kinalaman sa greeting, doxology, alam yan, yung mga teaching about the church, worship.
Yung isa teaching about the church kasi spiritual gifts. Nakikita mo, no? Ang application natin dito, saan ba yan? Yan. The doctrine of the Trinity is a doctrine not only for the mind but for the soul to worship God. Baga, hindi lang natin pinag-aaralan yung doctrine ng Trinity para lang, alam mo yun, masatisfy yung ating makakating isip. Hindi pinag-aaralan natin yung doctrine na ito so that we can develop a heart for worship. Just imagine, sa Ephesians chapter 1, malinaw doon pag pinag-aaralan mo, verse 3 to 14. Yung ating salvation, Trinitarian. Ibig sabihin, involve yung Father for planning everything, even by sending the Son, and then involve yung Son by sacrificing Himself, and then involve yung Holy Spirit by regenerating the Christians, di ba? Nagiging born again yung mga Christians because of the power of the Spirit. Kahit yung salvation ng sinner, Trinitarian. No, hindi yung Father lang ang nag-save sa atin. Hindi yung anak lang ang nag-save kasi siya yung namatay. Hindi yung Holy Spirit ang nag-save o walang kinalaman yung Holy Spirit kasi power lang siya ng Christian. Hindi. Involved. Trinitarian. Hindi lang Trinitarian ang ating dapat doctrine, kundi Trinitarian yung ating worship. We worship a Trinitarian God. Okay? Hindi we worship three gods. We worship just one God, but three persons. Inseparable, undivided, but equal. In essence, one in substance. Point natin dito, we do not worship God unless we worship Him in Trinity. Because that is how He has revealed Himself. He has not revealed Himself as a Unitarian God, but a Trinitarian God, Father, Son, and Holy Spirit. So kung ganun ni-reveal ng Diyos yung sarili niya, ganun natin siya i-worship. Okay? We worship the Father, we worship the Son, we also worship the Holy Spirit. Sabi ng iba, hindi natin dapat i-worship yung Holy Spirit. Bakit? Diyos ang Holy Spirit eh. And God deserves to be worshipped. Kaya lang, syempre, sa ating New Testament, New Covenant worship, diba? We worship God the Father through the Son by the power of the Holy Spirit. Yan yung ating Trinitarian worship. Nasamba natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Trinitarian pa rin ang ating worship. Maganda yung sinabi dun sa and I will close on this, sa layman's commentary. The Trinity is a doctrine for which we should be willing to live and die. The Trinity is the heart of Christianity. There is no Christianity where the Trinity is not adored and confessed. There's no worship where the triune God is not adored and praised. Tanggalin mo yung Trinity sa Christianity, hindi na po Christianity yon. At ang Christianity, nagpapakilala ng Christianity pero hindi nagtuturo ng Trinity is not Christianity at all. Because Christianity, according to the Bible, is Trinitarian because our God is Trinitarian. Okay? May question kayo? Dito muna natin ihinto. Kaya at least pinakita ko sa inyo, magkakaibang persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, pero sila'y iisang Diyos. Okay? Pantay-pantay. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin, hindi mo pwedeng lagyan ng division or hindi mo pwedeng ibukod ang isa. Doon sa isa sila ay magkakasama, iisang Diyos lamang. And then, sa susunod na Lord's Day, Lord willing, gusto kong pag-aralan natin ng mas malalim pa itong distinction. Okay? Sinabi natin ang anak hindi siya ang ama. Ang banal na espiritu hindi siya ang anak at hindi rin siya ang ama. Paano sila ipinakilala sa bagong tipan? Okay? Yung pagkakaiba-iba nilang yung distinction nila. So, yung tutuloy natin sa ating pag-aaral. Okay, may question kayo? Dito? Clarification? Wala? Naintindihan na ba talaga? O hanggang ngayon ay
Sumasakit pa rin ang ulo ninyo sa topic natin. Medyo malalim po talaga ito. No? Kung may tanong kayo, i-clarify nyo lang sa akin or balikan nyo yung video natin. Recorded naman ito. Okay, so magpahinga muna tayo ng 1 minute. Tutuloy na po tayo agad ng ating worship service kasi nararamdaman na natin ang bagyong uwan. Okay, so maraming salamat po. Tutuloy po tayo sa ating worship service immediately after this.